Lahat ng mga kaibigan ko, madami nang nararamdaman. Ano kaya? Nagfa-fasting po ako 16 hours a day. Nakakatulong po ba? Yes. Kung as long as when you break your fasting, eat low carb food. Yan yung pinaka-importante sa mga nagfa-fasting para makaiwas ng gallstone. Okay? Doc, minsan sumasakit ang batok ko. Ano kaya posibleng dahilan? Number 1, magdamag nakahilata. Ha, sasakit talaga yung batok mo. Lalo na pagka matigas yung unan. Okay, so pwedeng dehydrated, no? Sip your electrolytes, matulog ng maayos, mag-ehersisyo, no? Or check your blood pressure. Kaya check nyo muna yung blood pressure. Kung normal, baka naman magdamag na kayo nakahiga kanina. Okay? Yes po, may mga online consultation, meron din face-to-face. Much better kung face-to-face. Pero kung hindi, pwede naman ng online. You just list all your questions, no? Pagka nagpa-consult po kayo sa mga trusted doctor ninyo, pwede kayo magtanong. You just list all your questions and hopefully they answer. Okay. Ayan. Okay. Wala nang mga question. Doc, black rice, pwede po ba ipalit sa white rice? Oh, pwede naman. Red rice, brown rice, mas mababa ang glycemic index. Pero, bakit? Pwede naman tanggalin. Di ba? Ayan. Doc, bakit po konting lakad lang, hinihingal na po ako? I want to lose weight, pero hindi ko po masimulan. So, itong question niya, alam niya ang dahilan. Mabigat siya. Alam din niya ang solusyon. Gusto niyang mag-lose ng weight. Yes, once you lose weight, ganda ang pakiramdam, mawawala yung hingal ninyo. So, ang problem talaga niya is hindi niya alam paano simulan. Start ka lang dun sa mga sugars, mga processed. Tanggalin mo yan. So, lutong bahay, diyan ka magsimula. Okay? And kung nahihirapan ka pa rin, enroll sa program. We will guide you, teach you how to do this low carb properly. At makokorek natin yung mga ibang mga concern mo. Okay? Okay, ano magandang vitamin sa may vertigo? Wala namang vitamin sa vertigo eh. It's just you need to address the vertigo. Ang hirap niyan. So, bakit may vertigo? Ayusin nyo muna, tingnan nyo muna kung mababa ang pulang dugo ninyo. Or, baka naman malabo ang mata. Or, baka naman sobrang taas ang BP. Sobrang taas ng sugar. Sobrang baba ng sugar, sobrang baba ng BP. Ang daming tetest nyo dyan. Check nyo muna mga yan. Okay? Ano pa mga questions ninyo? Okay, 3rd week na ako sa low carb. May ubo, sipon. Now, pwede uminom ng gamot? Yes naman. Tandaan niyo, low carber tayo, hindi tayo immortal. Okay? So, pwede pa rin tayo magkasakit, lalo na doon sa mga nagpupuyat. Pagka nagpupuyat kayo, mas prone kayo to have viral infection or bacterial infection. So, kailangan ninyo, uminom din pa rin ng gamot. Ha? Hindi tayo immortal, tandaan nyo. Okay? Mas, feeling malakas, no? Parang hindi na uubos ang energy. Okay? Yan. Okay. Siyempre, kailangan consult para maresetahan kayo. Dun nga pala sa mga gusto magsimula ng low carb at may mga maintenance, wag nyo munang tatanggalin ang maintenance ninyo. Kailangan doktor po ang magtatanggal niyan. Kaya magpakonsulta muna kayo. Okay? Then discuss the medication kung pwede bang tanggalin to or hindi, no? We will observe yan.
Doc, yung mama ko may diabetes. Ano po mga pagkain dapat sa kanya? Diniscuss na natin. Egg, fish, chicken, pork, beef, vegetable, real food, whole food. Okay? Tanggalin mo na mga sugary food. Diabetes yan eh. Processed food, papataas. Mga starchy vegetable, iwas kayo. Nagpapataas din ng sugar yan. Oil, puyat, nagpapataas din ng sugar. Okay? Ano pa? Doc, okay po ba ang low-calorie sweetener? Hi. Well, yes, sa akin, no, as a physician, as a low-carb practitioner, if you are diabetic and if you have fatty liver, out po ang sweetener. Sorry. Well, you can check din naman kasi hindi naman lahat ng mga tao na pag nag-take ng sweetener, tumataas ang sugar. You can know that. Paano? Check nyo po. So, when you consume ng food or drink na may sweetener, after 2 hours, check nyo yung sugar. Okay? Ayan. Kahit isang lugar po kayo, Taiwan, Indonesia, America, pwede kayo mag-low carb. Okay. Doc, kaya pa ba CREA from 17 to 800, CKD stage 5, 20 years old? Okay. Well, if you're asking me if may patient ako na bumababa ang creatinine, meron po. Actually, meron. May 1.5 after 5 months, 500. Okay? So, meron naman po. Marami. Pag tama lang ang ginagawa niyang paglo-low carb. Pag 25 ka na, nagka-diabetic, it means type 1 na po ba yun? Hindi naman. Alam mo, may as early as 20 years old, type 2 diabetes. Chine-check po yan. May diagnostic test para malaman kung type 1 ka or type 2. So, consult your physician. I-search niya. Meron akong patient diagnosed as type 1 eh. I think 20s siya nung na-diagnose. Tapos nung nagpa-guide siya sa amin, no? Pansin ko, ang bilis na-control ang sugar. So sabi ko, mukhang hindi to type 1. Ngayon, bihira siya mag-insulin. Wala na nga eh. Still, normal ang kanyang sugar. So, hindi siya type 1. Baka type 2 siya noon. No? Kaya nagtataka ako eh. Doc, sumasakit ang lower back. Sabi nila, kidney daw. Huwag ka maniniwala sa sabi-sabi. Okay, pag sumasakit ang lower back, number 1 na titingnan mo yung weight mo. Are you overweight or obese or morbidly obese? Sayang factor. Another thing is, madalas ba kayo magbuhat na mabigat? Pwedeng sumakit ang lower back. Or, kung nag-isip kayo ng kidney problem, you need to do some diagnostic test. Ano yun? Ultrasound. Blood examination. So, yung signs naman, signs na yun, yung lower back pain. Okay? So, diagnostics para malaman talaga. Okay? Sa mga gusto magpa-appointment, mag-message lang po kayo sa page ko. Tapos, isang technique dyan para mabilis kayo masagot. I-text nyo sa akin sa cellphone number ko yung messenger account name. Yan. Oh, fatty liver. Moderate fatty liver. Itong gawin nyo. Umiwas kayo sa lahat ng mga sugar, sweetener, processed food, fast food, pati frutas. Tanggalin ninyo. Ang pwede lang na frutas, strawberry, berries, and avocado. Okay. Yan. Ako, anong gamot sa GERD? May mga gamot talaga naman.
sa GERD. Pero kung gusto nyong ma-address ang GERD without taking medication na, you need to lose weight. Kadalasan, abdominal circumference is malaki. Number 2, puro high carbs kayo. Okay, cut down the carbohydrates, focus on the real foods. Ayan. Tingnan natin. Kasi may GERD ako noon eh. Obese 2 ako. Okay? Ayan. Uy, 7-month na dialysis, may pag-asa pa akong gumaling. Well, hindi ko masasagot yan. Kung masasagot ko yan, aba. Depende yan sa gagawin ninyo. Okay? Na-damage ang kidney, hindi natin alam paano na-damage. Are you diabetic? Are you hypertensive? Or autoimmune ba yan? Kaya na-dialysis ngayon. Although if you're going to ask me, mayroon ba nag-improve sa mga patient ko? Yes, meron po. Okay? From 3 times a week na dialysis, naging twice a week. Then, napababa pa niya lalo yung kanyang creatinine, na off siya sa dialysis. Talaga nakaka-amaze. Hopefully, dumami pa yung mga ganyan. 26 years old, mataas po ang BP ko. Minsan, kaya kayang ma-reverse to maging normal without meds. Pwede naman. May mga patient ako, na-stroke pa nga eh. Ngayon, ang BP nila paraging 90/60. So, pwede nating matanggalan kayo ng medication. Nakakalungkot lang, no? Pagka complicated yung mga cases. Grabe ang gastos, sumabot ng 45,000 a month. Yung isa ka nga, kinumpute ko, isang gamot lang, 3,500 a month. Isang gamot lang yun. Oh my. Kung 15 pa ang kanyang gamot, ako po, hindi ko na alam. Kaya, yung mga hirap na hirap sa pera, lalong naghihirap pag kami sakit. Kaya, alam natin masasarap pagkain ngayon, malalasa, tatamis, hinahanap-hanap. Pero syempre, titingnan niyo yung gagastusin ninyo. Kasi ang iisipin nyo na lang, may gamot naman. So, magpo-focus kayo dun sa sa pagkain pa rin ng mga high carbs or mga pagkain inflammatory, ang tawag ko dyan. Because this food causes inflammation of our body. So, pag may inflammation, sigurado yan, may maintenance. Okay? Okay, anong gagawin kapag nag-plateau na po? Ibig sabihin siguro timbang ang nag-plateau dito, no? So, kung hindi nyo pa nare-reach yung goal weight nyo, nag-plateau, I think you need to add something. So, baka exercise kulang. Wala kayong exercise. Or wala kayong fasting. Okay? Kasi kung tama ang ginagawa niyong paglo-low carb, naglulus kayo ng weight. Pero, pwede pa nating mapigilan ang pag-lose ng weight. Meron, yes. Ano yun? Mag-add kayo ng healthy fats. Added calories yan. Okay? Pag added calories, nag-gain ng weight. Mag-resistance exercise, kasi pag nagka-muscle kayo, nag-gain ng weight. Pag nag-lifting kayo, gaganahan kayong kumain. Okay? Ayan. Okay. Both type 1 and type 2, pwede po ba i-reverse? Siguro, ang tawag dyan, remission. Okay. Type 1, kailangan talaga natin ng insulin dyan. So, if you're type 1 diabetes, forever ang insulin. Pero ang isang maganda dyan, gaano kadaming insulin. So, kung nag-low carb kayo, mas mababa syempre ang i-inject yung insulin. Bakit? Bababa ang sugar, mas malilesen yung insulin na i-inject nyo.
Sa type 2, ay yes, madaling mag-normal. Mahirap lang kasi, mahirap at madali. Madali siya kung gagawin mo ang low carb. Madali siya kung gagawin mo ang low carb. Mahirap siya dahil sa addiction. Napakahirap gawin pagka-addicted ka. Okay? Paano po if yung doctor di naniniwala sa low carb, pagka-diagnose sabihin agad na lifetime me? Anong lifetime me? Okay. Well, mayroon tayong tinatawag na second opinion. So kung kayo ay a low carber, dapat nagpapakonsulta kayo sa low carb physician or dun sa may idea or may knowledgeable sa low carb. Nagpakonsulta kayo. Walang idea sa low carb, mahirapan kayo. Okay? Baka magtalo pa kayo. Huwag kayong magpagtalo sa doktor. Wag na wag. Okay? Good evening. Okay. Controlled na lahat ng mga laboratory daw niya. Ang mataas na lang yung cholesterol. Manood kayo ng mga videos ko. Huwag matakot sa cholesterol. Okay. Ang tingnan nyo yung triglycerides and HDL. Tingnan nyo din yung ibang parameter.